Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang mga kapalpakan nga na ginawa ni Lisa Smugs at ang 70 million. Nasaan na? Ibalik mo ito, Lisa Smugs. Ito ang banat ng maraming netizen. Kung titignan natin mga kaibigan ay napakalaki ng 75 billion na ibubulsa nila at talagang kukulimbatin nila at ibabawi na naman sa taong bayan. Kaya naman hindi nakawala si Lisa Smugs dahil isiniwalat nga ni Madam Maharlika ang 75 million na naman. Ito nga ang makikita natin na pagkabayas nga ng mga mainstream media dahil talagang hindi nila isinisiwalat ang nawawalang mga pondo at saan napupunta ito. Dahil nga talagang magaling itong si Lisa Smugs at si Kuting dahil binabayaran ang mga mainstream media. Banat nga ng maraming netizen. So, they are not now accountable for the Maharlika funds because they suspended it already. But the question is, can the 75 billion be returned from LBP and DBP? Talagang sayang na sayang palangga, walang napala ang kababayan natin sa pagboto kay Kuting ng Norte. Pahirap at pasakit silang mga tambaluslos. People's Power ASAP na po. Let VP Sara lead by God's divine guidance and intervention. Mercy Grace. Can't wait to get rid of BBM, Tambaloslos, Romualdez at Lisa na hindi binoto ng tao. God bless, ingat palagi, Madam Maharlika. Kunwari binawi nila. Asaan na ang pera? Kukunin naman nila yan sa taong bayan. Wala silang pakialam sa mga taong mahihirap na walang makain. Darating ang karma. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. How you doing? So, eto na nga at nakita na naman natin ng taong bayan kung paano ka palpak, lagapak ang Kuting ng Norte. Okay. So, kumusta na kayong lahat? My Rose, Laida, Dato Ron, Hannah Babe, Gracia. Ayan, lagi kayong present, nangunguna sa balita. Okay. So, kung natatandaan ninyo, nagbabakbakan ang mga stakeholders na hindi kinonsult ng Maharlika Investment Fund and also ang taong bayan. Siyempre, wala namang magagawang taong bayan kung si Liza Ahas ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa ating bayan. Bakit si Liza na lang lagi? Okay? Bakit si Liza Ahas lagi ang bukang bibig ni Maharlika? Kasi we all know, you all know, na ang presidente natin na si Kuting ay hindi naman talaga ang presidente, kundi siya lamang ay parang flower display, parang flower vase. Dahil hindi naman yung utak niya ang tumatakbo para sa kagandahan ng Pilipinas, kundi siya ay under desire at uto-uto sa mga taong nakapaligid niya, lalo na sa kanyang asawang si Lisa Ahas Smugs. So last year, October ba nila sinimulan itong The Maharlika Investment Fund na ito, na ipinagmamalaki nila. Sino ba ang author nito? Sino ang pasimuno? E di si Romualdez, si Speaker Tambaluslos ninyo na puro katarantaduhan ang ginagawa sa bayan, at si Charis o si Sandro Marcos na nagbibida-bidahan dyan nung final niya ang House Bill 6398 at ano nangyari doon? Yung Maharlika Investment Fund nga palangga. 'Di ba? Nagbida-bidahan sila doon. Then July 18 this year ay hinabol nila para sa State of the Nothing achieved ni Kuting ng Norte. State of the Nation address. Hello Solid Maharlika, nako. How are you? So, ayan, ang bilis, 'di ba? Ang bilis ng karma. So, ano yung mga nasayang na pera ng bayan? Okay? Unang-una, magsimula tayo dun sa pagsasayang nila ng panahon habang sila ay nagkakaroon ng mga hearing sa Senado at Kongreso. Bakit sayang ang pera ng bayan?
Dahil bawat hininga nila doon ay bayad ninyo. Bayad nating lahat. Bawat nilalamon nila sa Kongreso, bayad. Then also, nung pinirmahan ni Kuting, nung July 18, ay ipinagyabang na parang, oh, this is it. Di ba? Napirmahan, hinabol niya nga sa kanyang State of the Nation address. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga palangga, ay pinagduloko tayo ng gobyernong ito. Ayon sa kanilang statement today, okay, ito daw ay, tignan natin, basahin natin, ang sinabi ni Bersamin. Okay, na nag-birthday kahapon, na bonggang-bongga na mga smugglers ang mga bisita. Alright? Okay, Office of the President, memorandum from the Executive Secretary. Ito ba yan? Yeah, okay. Nakita nyo na siguro to, no? Alright. Ayan, sabi dito, Office of the President. Alright. Nakalagay dito, October 12 pa, inuutos ni Kuting. Actually, si Lisa ang nag-utos nito. Dahil si Lisa Marcos Ahas Araneta Smugs, aka Polboronic, ang lahat ng utak nito. Ano ba namang utak ni Sandro Gamongo? Di ba? Ano bang utak niyan? In-interview ko yung taong yan. Lutang din. Alright? At may script din. Tandaan nyo yan. May script din ang interview ko kay Sandro. Like father, like son. Alright? October 12. Sabi dito, with reference to the IRR of RA number 11934 and upon the directive of the President, Kuting, the Treasurer of the Philippines, in coordination with the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines, is hereby directed to suspend the implementation of the IRR, okay, implementing rules and regulation, all right, bureaus, office, and other agencies of the Executive Department, including GOCCs. So, pinarmahan ni Bersamin sa utos ni Kuting. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, sa una pa lang mga bugo. Bugo talaga. Dahil gusto nilang ibida-bida, gusto ni Kuting ng Norte, gusto ibida-bida ni Lisa Ahas Araneta Marcos ang kanyang anak na gusto niyang patakbuhin sa 2034 noong State of the Nation address. Ibig sabihin, mga palangga, ang alam nila, okay? Actually, alam nila na papalpak ito eh. Dahil ang daming mga expert in terms of, in terms of investment. Marami mga nagsalita, mga eksperto dyan, na sinasabi dito sa gobyerno na ito na huwag kayong padalos-dalos. Pag-aralan nyo muna. Di ba? Aralin nyo muna na baka masayang. Di ba? May, yung una nga, ang sabi nila, ang sabi ni Kuting, ang kanilang proposal ay kukuha sila ng pera sa Social Security natin. And also, yes, I'm still nagbabayad pa rin ako sa Social Security ko hanggang ngayon dyan. And sa GSIS, di ba? Tapos binawi nila kasi umalma ang mga members. Then now, kinuha na lang ang pondo, yung paunang pondo na inilagay dyan sa Maharlika Fund, sa Land Bank at saka sa DBP, which is total of 75 billion pesos. Alright, mga kababayan. Ngayon, bida-bidahan na mga jutang ginemes na mga kawatan. Okay? Gusto nila illegalize, tama si SAS, illegalize ang pagnanakaw nila. Alright? So, actually 13 dyan sa Pilipinas. Right, 13. So, naglabas na, actually naghinaing. Okay? Umalma ang Bank of DBP. Okay? Ang Land Bank at saka DBP. Umalma sila dahil naapektuhan ang kanilang operation ng kanilang bangko. Kaya humiling sila sa BSP na magkaroon ng regulatory relief. So ngayon, mga kababayan, okay? Humiling ang dalawang bangko ng regulatory relief, 'di ba? Kasi nga humina ang operation ng kanilang bangko dahil wala na silang enough na pera para pondohan para ibigay, let's say for example,
based doon sa October 13 actually, sa mainstream media, na nanghingi sila ng regulatory relief. Okay? Na tulungan sila dahil hindi na nila nami-meet, okay, yung mga standards ng banking, ng operating system ng bangko, which is, ano yon? Kunyari, according sa paliwanag nila, kunyari mayroong mag-withdraw ng sabay-sabay. Okay? Sabay-sabay ng malalaking halaga. Dahil nawala na sa kanila yung 50 and 25, billion, ay hindi na nila nanganganib yung kanilang operation. And also yung mga mangungutang sa kanila. Di ba? So yun kaya nanghingi sila ng regulatory relief para mag-normalize yung kanilang operation ng kanilang bangko at para maproteksyonan din yung mga depositors, of course, yung mga bayarin din ng bangkong ito. Kasi nga wala na silang enough na pera, mga kababayan. So ngayon, ibig sabihin, hindi inisip ng mga jutang ginimis, especially si Sandro, si Tambaloslos, at ang mga behind the scenes, yung nag-craft ng batas na ito, ng bill na ito, na binadali ni Kuting, hindi nila inisip na kung anong magiging impact doon sa mga state banks natin na pag kinuha nila yung billion-billion, maaapektuhan yung operation. Okay? So nasa mainstreaman, binalita yan na naapektuhan nga itong dalawang bangko, itong major banks, state banks natin sa Pilipinas. I think kung October 12 pinirmahan ni Kuting o inutusan ni Kuting si Bersamin na isuspend muna yung IRR. So, naaalarma sila. Ano ang behind the scene nito? Mga palangga, ano ang behind the scene ng pag-suspend? Okay? Maari, mga kababayan, okay? Maaring nakikita na nilang makakalaboso sila. And also, ang question natin, pinakamalaking tanong ng bayan. Right? Maharlika Funds, Maharlika Investment, ayan yung title natin. 75 billion nasaan? Nasaan na, Lisa? Okay, tama. Nasaan na? Diba? Bakit hindi nila i-announce? Dahil palpak, dahil pag-aaralan pa nila, i-estudyohan pa nila. Itong sinabatas na ni Kuting na minadali at binibida-bida niya doon sa kanyang State of the Nation address. Nasaan ang 75 billion pesos? Bakit hindi nila ibalik? Dapat kasabay ng pag-suspend nitong IRR sa pagpigil dahil ang sabi nila niyabang-yabang ni... Sino nagyabang dito? Tingnan natin. Right? Niyabang, okay, ni Jokno. Okay? Niyabang niya yan na talagang magiging functional, mag-start na within itong taon na ito, di ba? Ang sabi nila dyan, talagang mararamdaman na ng taong bayan ang pagiging, future success nitong Maharlika Fund. Sabi pa nga ni Jokno dyan, anong date na to sinabi? September 15, nung binigay sa kanila ang 75 million, sabi niya, we are witnessing a growing interest for investment in the Maharlika Investment Fund from multilateral financial institutions and foreign investors. Sabi pa niya, with the regulatory requirements in place and after securing the seed capital from state-run institutions, we are confident that the fund will be operational by year-end. So sinabi niya noong September 15. So asa na yun? O di ba? Ang yabang nila mga hinayupak. By September, last year, October, last month. Di ba? Yabang-yabang na nila na talagang ito magiging bonggang-bongga. Kikita tayo dito, kikita ang bayan. So ngayon, like July, August, September, October. After 3 months, laban-bawi. Di ba? Laban-laban, bawi-bawi. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang utak ay pulburon. Kasi bago ka pumirma ng isabatas mo, at kung talagang para sa Pilipino yan, hindi mo siya mamadaliin. Isa-scrutinize mo ang bawat loopholes
nitong Maharlika Fund na ito dahil nakasalalay ang pera ng bayan dito. Nakita ninyo? Ngayon, laban-laban, bawi-bawi sila. So, nakakagigil talaga. Rain Capon, di ba? Ibinida-bida at pinalakpakan ng mga buwaka ng Gina noong nagsona siya about the Maharlika Investment Fund. Isa yan sa isinama, minadali nila. Question, nasaan ang 75 billion? Okay? Bakit hindi yan ang unang in-announce kasabay? Kasabay ng pagsususpend nila, dapat nag-release ng statement si Bersamin na kasabay ng pagsuspend ng IRR, amin pong ibinabalik ng buo, walang buong buo ang 75 billion sa Land Bank and DBP. Di ba? Nasa na? Nasa na 75 billion, baka nasa offshore account na ni Lisa Smugs. Di ba? Bakit nila minadali? The intention is very Lisa Smugs para nakawin ang pera ng bayan. Kung matino ang gobyernong ito, bakit ka nagmamadali? Ano yon? May marathon? May marathon, kailangan permahan ka agad. Dapat tayo nangunguna. Nangunguna sa pangkurakot. Nangunguna sa pagnanakaw. Ano ngayon? Kumusta naman ang mga supporters ni Kuting? Na mga buwaka ng Gina na tulog pa hanggang ngayon. Tama ba yan? Ibida-bidahan, pinag-uusapan sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayroong Maharlika Investment Fund. Sinabi sa dyaryo, in-announce ng mga Gina Yupak na ito ay secure. Di ba? Kababasa ko lang, ito ay secure itong Maharlika Investment Fund na ito at aasahan ninyo na mag-i-invest tayo sa mga foreign investors, real estate, at kung ano-ano pa. At makikinabang ang taong bayan dito. Confident kami. Di ba? Si Jokno mismo ang nagsabi niyan. At syempre, hindi lang naman tayo nakakabasa niyan internationally. So, katawa-tawa na naman ang taong bayan. Katawa-tawa na naman ang mga Pilipino na only in the Philippines, okay, na laban bawi. Papangakuan ng taong bayan, kukunin ang pondo, maaapektuhan ang ating state banks, maapektuhan ng mga depositors, maapektuhan ng mga Pilipino, tapos sila ganon, pa-cute-cute lang. Ngayon, mga palangga, Hiram, para sa 2028, gamitin nila sa election, sabi ni Maria Elena. Thank you, palangga. How are you? Ayan. 75 billion yung pinondo sa mga tinanggalan ng CIF. Ano yun? Binulsa na nila mga kawatan. Alright. So, dito mo makikita, actually na-interview si GMA na parang, parang may trust daw siya kay Kuting, pero alam ko naglalaro lang to si GMA. Di ba? In-interview siya, like couple of hours ago, kung anong masasabi niya dito sa pagbawi ng Maharlika Investment Fund. Sinuportahan naman niya sa I think ano ang sabi ni Gloria Macapagal Arroyo doon sa kanyang statement. Basta syempre hindi naman niya naglalaro din yung lola ninyo. Alright. Ayan. Tignan natin. Kita mo, headline lahat. 3 hours. Ano sabi ni GMA dito? Okay. Sabi niya, the president must have his reasons. Yes, and I trust his instinct on this. So I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Yung iba natutuwa, okay? Natutuwa dahil tama daw. Tama ang kanyang desisyon, okay? Na i-suspend. Pero, tama, ang behind the scene yan, mga palangga, ay hindi tama. Kasi, meron na naman silang niluluto. Tanongin natin, ilan na lang ang natira sa 75 billion? Intact pa ba ang pera? Nasaan ang pera? Bakit yan hindi ang unang ibalik sa Pilipino? Bakit? Ano to? Bingo na si Kaloy sa Maharlika Funds. Bakit? Hindi na sila kontento sa DA. Kailangan buong pondo ng Pilipinas na nakawin ng mga Gina Yupak na ito. Sabi ko sa inyo mga palangga, talagang kakawawain nila kayo. This Maharlika Fund, this Department of Agriculture smuggling, lahat hahawakan ni Lisa. Si Lisa Ahas Araneta Marcos
ang punot dulo ng mga yan. Tandaan ninyo, ang presidente nyo ay hindi si Bongbong. First gentleman lang yan. Ang presidente nyo, ito. May bago tayong video. Okay, pakita natin to. May bago tayong video na nakalap, di ba? Luma na ito, pero bago pa rin dito sa pandinig nyo. Ngayon lang ito nakita. Remember, kung bakit natin dinidiin na lahat punot dulo dito sa pangyayaring Young Maharlika Investment Fund na yan na laban bawi ay ang First Lady Ahas o ang Mrs. President. Dahil hanggat si Lisa, si Coting ay nakikipag-business partner, nakikipagsabwatan sa mga smugglers, lahat ng gawain nila, anuman yan, sa departamento man, ang intention is very Lisa Smugs, very pagnanakaw. Narinig nyo na ba ang boses ni Michael Ma na kanilang business partner sa agri-smuggling? For the first time, maaaring iba sa inyo narinig na to, nakuha, may nag-send sa akin. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ulitin natin. Teka, Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama. Sabi niya, jung. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Narinig niyo ba yung Okay, una? thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, for the first time, narinig ko ang boses ni Michael Ma. Actually, yung video na yan, sinend niya sa sa mga supporters nila. So, parang sinasabi ni Lisa dyan, prior to that, sabi niya, wala daw bagong, ano yun, yung sama-sama tayong babangon muli. Okay? Na mga logo, mga mga tagline nila, kung hindi sa taong dyan. Ang tawag niya dyan kay Michael Ma, sabi niya, here is Jong. So, hindi niya pinangalanan. Narinig niyo ba yung Jong? Narinig niyo ba yung Jong? Mga palangga? Narinig niyo yung Jong na sinabi? Kasi parang that is Michael Ma. Okay? Magkamukha sila, sabi nila. Alright, sabi niya, Jong. Okay? Alright, Jong daw. So ngayon, mga kaibigan, that was before election. Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ng gobyernong ito, hanggang tinatago nila yan, ang taong yan, na hindi ko alam kung katsok-tsakan ba ni Lisa Smugs, for sure, sigurado ako na business partner nila sa smuggling business, kasama si Martin Araneta. Okay? Hanggat hawak nila sa liig yan, o hawak nila, at kasama nila sa bahay, nagjujong sila. Okay? Tingnan natin jong uli. Jong. Ginong na nila ako palangga. Oh, hi. Okay. You guys are great. Okay. Ginong na ako, nawawala yung signal natin. Anyway, hanggat si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas, lahat ng nangyayari, Maharlika Investment Fund, sa katauhan ni Sandro, ni Tambaloslos, o kung sino man ang ilalagay nila dyan, yung babaeng si Jong sa Pilipinas, ayan, nawawala-wala. Oh my God. See? Jong tayo ni Lisa ngayon. Nakita nyo? Hindi ko alam ba't nawawala yung signal natin. So, tignan natin. Nawawala yung signal? Alright. So, ang target nila ngayon ay pataasin ang rating ni Coting at atakihin si Sara. Kaya nga sabi ko, si Sara, dapat gumawa rin siya ng eksena niya. Right? Jong, maganda meaning Google niyo. Anong Jong? Mahaba yun. Sabi ni Lisa, Jong.
Jung. So nakita niyo may nag-send sa atin ng video. So talagang noon pa lang kasama na nila. Hindi ko alam sa jungjungan, tsoktsakan nila or whatsoever. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, yung hearing po, mga kababayan, na nandyan sa House of Representatives noong January, kung saan pinatawag yung taong yan, na si Michael Ma, na business partner ni Lisa Smugs. Hindi ko lang baka binura na rin nila sa record. Kasi di ba nag-hack me sila? Few days ago, yan ang topic natin. Hinak nila ang sarili nilang, well, it's a prank daw, ang House of Representatives. Okay? So hanggat ang punot dulo ay ang First Lady Ahas o Mrs. President, mga kababayan, ay hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang gobyernong ito. Kasi the intention ay kunin lahat ng pera ninyo. Ngayon, tanongin natin, i-comment nyo ng i-comment sa ni Kuting, sa kanyang, sa Facebook, tsaka sa Presidential Communications. Saan na ang 75 billion pesos? Kung sinuspend nila, bakit nila hindi ibalik ang 75 billion kasabay ng suspension? Di ba? Ano niyan mga palangga? Meron sila na namang ginojung. Alright? Nako. Wow. Nako, may bago na naman tayong Okay, may bago na naman tayong pasab mamaya. But anyway, so, naalala nyo si also, by the way, lang to, injection lang ng actually kahapon pa yata ito nangyari. Alright? Naalala nyo yung kasama ni Lisa Smugs doon sa ISAF video na? Naalala nyo yon? Si Zabala, okay? Si Demi Zabala, yung mukhang si Lisa Ahas, kagagaling lang sa paglalabada yung mukha niya. So, tinanggal na nila, okay, yung PSG na yan. Baka marami nang alam si Demi Zabala. Alright? At tandaan ninyo, huwag nyo rin kalimutan na may nagpakamatay na PSG dahil kay Lisa Smugs at marami na rin na ligwak na hindi nyo lang alam. Okay? Ang punot dulo ay ang ahas na magpapalubog sa Pilipinas. Jungjungan na. Sabi ni Sarah May, okay? Jung. Yeah, mauuso yan. I-share ko sa iyo yan, jung na yan mamaya. Okay? Share natin sa ating Facebook page later. Okay? Chug na sa Germany at Switzerland sa mga account sa Marcos Araneta. Wow, good TV, thank you. Okay, so ngayon, mga kababayan, dahil sa mga expose, dahil sa mga pasabog natin dito, not only me, lahat, sila Bagong Lipunan, lahat ng mga katuwang natin, sila General at sila Banateros, kasama na rin natin yan sa pag-boljak sa gobyernong ito. Ramdam na po ng gobyernong ito na malapit na sila. Kaya gumagawa sila ng panahon ngayon. Actually, ayon sa ating puting ahas, pinapasilensyo muna si Sandro at saka si Sandro, si Lisa at si Tambaloslos. Kumbaga muna sila. Sinabihan mo sila na wag muna masyadong maepal kasi nakakaapekto sa trust rating at approval rating ni Kuting. Lalo na to, itong Maharlika investment na sinuspend nila yung IRR, laban bawi sila. So nakikita ng taong bayan, mga kababayan, na wala sa tamang katinuan ang gobyerno. Wala sa tamang kaisipan, hindi stable, unstable. Sabi ko nga, nung panahon ni Duterte, wala namang laban na bawi. Even sa panahon ni Noynoy. Meron ba silang ginawa na naglaban bawi sila? Wala. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga karambog ito si Lisa Smugs, Tambaloslos aka Romualdez na talagang nagsama-sama nga silang lahat para talagang itakbo ang 75 billion na ito at i-cover up dahil malaki na naman ang hatian nila
at talagang ang magdurusa dito ay ang taong bayan. Dito natin makikita mga kaibigan na wala na silang paki at iniisip lamang nila ang kanyang sariling mga bulsa. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.